Sa ating mga estudyante, pag tinanong ni Madam at ganitong topic, sabihin nila, what is life? Ano isasagot niya? Kasi yung mga bata ngayon, mga estudyante ngayon, di ba sa Facebook mo, ano ulit yung pinaglalagay nyo ron na may dito tayo. What is life? Life is short. Sabi nila, di ba? Ang buhay ay maiksi. Totoo ba yun o hindi? Totoo ano? Kasi hindi natin hawak buhay natin. Life is fragile. Ang buhay ay, yung word na fragile, or ano ba, fragile nga ba pronunciation mo? Fragile. Kung nakakita kayo ng kahon na malaki galing sa abroad, tapos may nakalagay doon na fragile, ibig sabihin ingatan mo yung kahon kasi meron doong babasagin. May maselak nakalagay doon. No? So, nasabi ng marami na ang buhay daw ay short, life is short, and life is fragile. Fragile. Maselang. Ibig sabihin, konting pagkakamali mo lang, ang buhay ay magkakaroon ng problema. Diba? So, tamang-tama ito sa mga kabataan, sa mga kapatid, marami tayo. No? So, pag sinabing maselan or ano ba yung tawag doon? Magandang word po doon eh. Fragile. Mahalaga. Delikado. Yun yung gusto kong makuhang word. Diba may hawak ng babasagin. So kailangan iingatan mo siya. Tama? So yun ang isang meaning nun. Ang buhay ay dapat ingatan. Bakit? Kasi ang buhay ay maiksi lang. Hindi mo na marirewind. Yung buhay natin ngayon, hindi na natin ibalik, pwedeng ibalik bukas. Bukas, mamaya. No? Hindi na natin pwedeng, tawag dito, yung nangyari ngayon, hindi na natin pwedeng ulitin. Iba-iba siya. So, iingatan yung buhay, lalo na dun sa mga naglalakbay, nagdadrive, naggagala. Iingatan nyo, no? Buhay nyo. Kasi minsan lang tayong mabuhay. At iisa lang ang buhay. Niniwala ba kayo doon? Di ba? Minsan puro ka cellphone, naglalakad ka, puro ka cellphone. Di ba? Mamaya may dadaan na sasakyan, cellphone ka ng cellphone, tawa ka pa ng tawa. Oh. Masela ng buhay. Ingatan. Di ba? Kaya, what is life? Ano ang buhay? Ano ba? Sabi ng isang sundalo, yung mga sundalo, minsan kala ko matapang yan eh, pero takot sa asawa yan. Walang matinik na commander, ganun ba? Walang matinik na sundalo sa... Matinik na commander. Walang matigas na tinapay sa mainit na kape, parang gano'n. Walang matinik na pulis, walang matinik na pulis sa mapagsik na misis. So, minsan nasa church, sabi niya, Brother Roger, what is life? Sabi niya, tinignan niya muna yung misis niya. Sabi, Pastor, life sentence, sabi niya. Mula daw nung nag-asawa siya, para na siyang nasentensya. Maraming meaning ang life eh. What is life? Si ate yan. What is life? Yan, sumagot kanina. So yung pambato nila, kaya sige. What is life? Sige. Buhay po, biyaya po siya ng Diyos. Isa po siyang chance para ipakita natin or ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Good answer. Actually, dapat mamaya na kita tinanong kasi yun yung the end natin eh. No? So, ang buhay ay biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya, ang word na biyaya ay galing sa salitang English na grace. Grace means undeserved or unearned reward.
Ito yung pabor, ito yung kagandahang loob ng Diyos, kabutihan, lahat-lahat na ibinigay ng Diyos na hindi mo kailanman pinaghirapan. At hindi kakarapat dapat, you're undeserved, but ibinigay ito sa inyo ng Diyos. Yun yung grace. At yun yung buhay. Ang buhay ay kahit hindi mo hiningi, binigay yan ng Panginoon. Kaya minsan pinanganak tayo eh. Kaya huwag nating sisisihin yung magulang natin pag pinanganak tayong pango. No? Mamaya magagalit ka sa tatay mo, tatay, ba't pinanganak akong ganito? Kainom ko si Mike Enriquez. Huh? Sasabihin ng tatay mo, huwag kang magalit anak, pareho lang tayo. Huh? Huwag mong sisihin ang buhay kasi sa langit, alam niyo ba sa langit? Langit is a perfect place. Wala dong pangit. Wala dong kalbo. Kaya pag nakita-kita tayo sa langit, baka hindi niyo ako makilala. Ang pogi pala ni Pastor Rick ha. Oh. Wala ding bungal. Walang postizo ron. Doon ay perfect lahat. Dito lang sa lupa, may pagbabago kasi yung physical bodies natin ay galing sa lupa. At time will come, babalik ito sa lupa. Amen. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kapag ka ikaw ay taong nabuhay dito sa mundo, hindi pwedeng hindi ka tumanda. Amen? Kaya huwag niyong pagtatawanan kapag ka nakakita kayo ng taong kalbo. Dahil baka mamaya pagdating ng araw, mas kalbo ka. Diba? Kasi ang taba-taba nun. Ikaw kasi sexy ka eh. Huwag kang magaganon kasi baka mamaya dumating ang araw, mas mataba pa sa kanya. Kasi Ate Bertie, hindi ko yan sinasabihan ng mataba. Ang tawag ko yan ay very healthy. Kasi nung bata yan, kasi bata pa lang yan, nasa first na siya. No? Para yung malnourished. Ganun siya ka-sexy nung bata siya. Na hindi ko alam kung bakit nagkaganyan siya. Kung anong sekreto, tanungin niyo sa kanya. Kaya, hindi tayo dapat mag-judge sa outward appearance ng tao. Kasi lahat yan nagbabago. Diba? Lalo na sa mag-boyfriend, mag-girlfriend, iniwanan ka ng boyfriend mo kasi hindi ka na beauty. No? Nung nililigawan ka niya, patay na patay sa'yo, dead's na dead sa'yo. Hindi makatulog, hindi makakain. Naging misis ka na niya, magkaanak kayo, nag-iba na yung itsura mo. Ba? Ayaw ka na niyang kasabay pag naglalakad sa kalsada. Bakit? Kasi mukha ka na daw palanggana. Magbabago. Mas maganda yung cook-in ka. So, yun, ang tao ay nakabase sa anyo. Pero ang anyo natin nagbabago. Kasi ang buhay natin ay mindset. Ang buhay natin ay maselan. Kaya pasalamatan yung buhay kung ano meron dyan because our life is a grace from God. Biyayang galing sa Lord. Kaya kung ano man po yung pinanggalingan nyo, saan mang sulok kayo nang galing, kung napulot man kayo sa tayo ng ino, pasalamatan kasi buhay tayo. Masarap mabuhay mga kabataan, mga kapatid, masarap mabuhay. Lalo na kung meron kang Kristong nakatira sa iyo. Amen. Again, what is life? Life is a grace from God. Regalo ng Diyos. Okay, sa next slide ko na din. Sabi ko dyan, Mark chapter 8 verse 36, For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Ano daw ba ang papakinabangin ng isang tao, makamtan man niya ang lahat ng bagay dito sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? Makamit mo man ang lahat ng bagay dito sa mundo, lahat ng yaman, and yet yung buhay mo mapapahamak. Nonsense.
Amen. Tayong lahat ay mayroong pangarap sa buhay. Tayong lahat gusto natin gumanda yung buhay natin. Kaya madalas pag tinatanong mo yung tao, ay kumare, long time no see. Pag tinanong niyo siya, kumusta na ang buhay? Anong madalas sinasagot? Eto, mahirap pa rin. Ang tinatanong natin buhay, hindi kabuhayan. Amen? Nakuha niyo? Pag tinanong mo yung buhay, ang itinatanong sa iyo, mahirap ang buhay. Kasi ang pananaw ng tao, akala nila ang buhay hanggang dito lang sa lupa. Na kailangan mong kumayod, kailangan mong mag-aral, hindi masamang kumayod mga kapatid, hindi masamang mag-aral, pero nakakalungkot lang na bakit maraming taong mayayaman na nagpapakamatay pa. Kung yun ang kahulugan ng buhay ay yung pagyaman, ang tanong, the big question is, bakit sa kabila ng kanilang karangyaan sa buhay, yung iba nade-depress? At pag na-depress, gagawa ng aksyon, puputulin yung kanyang sariling buhay. What is life? Ibig sabihin, hindi naintindihan ng tao yung buhay. Palasimba. Minsan nagsimba pa, humingi muna ng tawad kay Lord. Lord, patawarin mo po ako. Hirap na ako. Pero mamaya pag uwi ko, tatalon ako dun sa San Juanico Bridge. Simba pa. Hindi kasi naintindihan yung buhay. Why? Kasi tumukos ang tao doon sa buhay na narito sa lupa. But does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Anong pakinabang makakamit ng tao? Na makuha man niya ang lahat ng karangyaan dito sa mundo. Pero yung buhay niya mawawala. Eh kapatid, yung verse na yan sa Bible, sabi doon, may isang lalaking mayaman. Sabi niya sa kanyang sarili, sabi niya, si yumaman siya. Sabi niya, mag-iipon pa ako na mag-iipon. Ang panahon nila, ang nilalagyan ng pera noon ay hindi, ang kayamanan noon, hindi yung mga Gcash. Nilalagyan nila ng kayamanan noon ay mga tinatawag na, ano yun? Bodega. Sa Ilocano, garong. Ewan ko kung ginagamit niyo dito yung word na yun, garong. Ano, ano pa yung may magandang Tagalog nun eh. Imbakan ng kayamanan. Tatayo ako ng magtatayo ng maraming garage, maraming bodega. Doon ilalagay ko lahat ng aking kayamanan. Mahal. Minsan doon tayo nakapukas eh. At madalas, minsan ang tao ganon. Now, sabi ng Bible, sabi niya, iipon siya ng ipon ng kanyang sabihan. Ngayon sabi ng Lord, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Kanino mapupunta yung kayamanan? Yung pinaghirapan. Diba, ang dami ng kwento. Yung iniwang kayamanan ng mga tatay natin, ng mga lolo natin, dahil mayaman, pinag-away-awayan na nag-iimbot. Tama? Realidad ng buhay. Yung inipon-ipon mong kayamanan, minsan ako, masakit ka nito, nag-abroad ka. At sabi mo, mga 10 years lang ako mag-abroad. Makakaipon na ako niyan, and after that, titigil na ako mag-abroad. At yung pinaghirapan ko ay i-enjoy ko naman sa buhay. No? Punta ako ng Boracay, lilikot-likot ako sa kung saan. So, after 10 years, so marami ka nang naipon. Nagtipid ka, hindi ka kumakain halos. Lahat ng kinikita mo sa abroad, talagang sinisave mo. Dahil meron kang goal eh. After 10 years, saka ka magpapasasa. Saka mo bibigyan naman ng ano yung sarili mo. Eh nung ikasyam at kalahating taon, namatay ka ngayon. Ang malaking question, kanino mapupunta yung pinaghirapan mo? Mapapakinabangan mo pa ba? Mga young people, makapapakinabangan niyo pa? Hindi na?
No, doon sa mga may asawa, nag-abroad ka. Sabi mo, 10 years lang, seaman eh. Nakisweldo. Sige, after 10 years, tigil na ako. At, tawag dito, sarili ko naman. Ngayon, nung dumating na yung ikasyam at kalahating taon, na-deads ka ngayon. Namatay ka. Ngayon, maganda yung asawa mong naiwan. Nag-asawa pa uli, bata pa eh. Sino ngayon makikinapat sa pinaghirapan mo? Kuya Rick. Mabuhay ka nun. Diba? Hindi mo na-enjoy yung buhay. Kasi hindi mo na-intindihan yung buhay. Ang buhay na binigay ng Diyos, may pera at wala, dapat i-enjoy mo. Amen. Samantalahin yung buhay. Pasyal din pag minsan. Huwag lang madalas, baka maubusan ka naman ng pondo. Yung iba kasi puro pasyal na lang eh. Di ba? Pasyal din pag may time. Selfie, picture. Kain sa labas. Huwag mo lang dadalasan. Mamumulobi yung boyfriend mo. Ha? So dapat naintindihan yung mensahe ng buhay. Kasi ang buhay natin, maiksi lang talaga. Amen? Buhay, galing sa Diyos, dapat pahalaga. Ngayon, sabi rito, anong profit? Anong pakinabang? Kaya yumaman ka nga, napahamak naman yung yung buhay. Kaya sa Bible, soul. Yung kaluluwa mo, mapahamak. Parang gustong ipakita ng Diyos, kailan balanse. Naghahanap buhay ka, at the same time, meron kang time kay Lord. Amen? Kasi mas marami tayong time doon sa sarili natin at doon sa ating mga businesses, sa ating mga target sa buhay. Hindi masamang mga kapatid, hindi rin masamang yumaman. Kailangan natin yan. Hindi tayo against sa mayaman, sa pagyaman. Kailangan natin yan. Kailangan, siguraduhin mo lang na habang yumayaman ka, lalo kang yumayakap sa Panginoon. Amen. Kasi, pag malayo ka sa Diyos, kahit mayaman ka, at kinuha yung buhay mo, doon na, ang pinakamasakit. Buti sana kung sa langit tayo siguradong pupunta. Kaya dito sa lupa, ang tunay na mensahe ng buhay, tiyakin mo, kilala mo ang Panginoon. At kilala ka ng Panginoon. Ibig sabihin, meron kayong intimate relation. Pag sinabing intimate, hindi lang yung kilala mo siya dahil alam mo yung pangalan niya. Pag sinabing intimate, meron kayong connection. Amen? Pagka meron tayong paboritong artista, diba, kahit saan ko pumunta, kinukwento mo siya. Tama? Tama, ate? Bakit? Favorite mo siya eh. Ngayon, kung favorite mo si Lord, ano mangyayari sa buhay mo? Kahit saan ka pumunta, si Jesus yung lalabas niya. Diba? Ano mapapakinabang ng tao pag napahamak yung kanyang kaluluwa? Next is letter 10. Verse 37, "For what can a man give in return for his soul?" Ano ang ibabayad niya? Ipapalit niya sa kanyang kaluluwa kung napahamak na. Alam niyo po ba yung kapahamakan ng ating buhay mag-i-end yan sa final destination natin? Heaven or hell? Dalawa lang. Langit, impyerno. Walang gitna. Dalawa lang ang destination ng tao. Whether it is heaven or in hell. Ngayon, paano mo matitiyak? At paano mo mariredeem yung sarili mo kung papunta na ka na sa kapahamakan? Losing your soul. Si Jesus ang sagot. Amen? Si Jesus ang sagot. Okay,
Sabi niya, sa biyahe ng buhay ko natin, our life's journey, kailangan ang nagmamaneho ng buhay mo, si Jesus. Kailangan ang buhay mo laging naka-intact sa relasyon mo kay Jesus. Kaya dito po sa aming church, pag sinabing church, kagaya ng sagot kanina ni Ate, ano ate? ID po. IV. No? Ito yung samahan ng mga taong niligtas ng Panginoon. Tinawag ng Panginoon. Yan, ibig sabihin ng church, a group of believer. Yun ang ibig sabihin ng church. Sa ibang wika ay Iglesia. Sa Tagalog, Iglesia. Sa English, Church. Church of Christ. So, hindi siya relihiyon, hindi rin siya sekta. Tinawag lang siyang church kasi nagsama-sama itong mga taong kumilala kay Lord. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, once ang tao ay kumilala sa Panginoon, tatawagin siyang Church of Christ. Nakuha niyo po? So hindi tayo nagtatayo ng relihiyon, hindi tayo nagtatayo ng samahan. Ang binibuild natin ay magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Kaya mayroong mga pag-aaral. Amen. Next slide again. The real meaning of life can only be discovered by the manual written by His Creator. No. Pag ang isang sasakyan ay binili niyo po, meron po yung tinatawag na manual. Pag ang TV ka dito, binili niyo, meron yang tinatawag na manual. Pag bumili kayo ng gadget, bumili kayo ng cellphone, ng laptop, ng tablet, meron yang manual. Tama? At doon sa manual na yon, doon mo makikita paano siya i-operate. Pag meron siyang trouble, doon mo rin makikita kung ano yung pagpipindutin mo doon. Tama? Now, kung ang Diyos ang creator natin, sino ang may hawak ng manual ng buhay natin? Ikaw ba o ang Diyos? Sabihin, kung ang Diyos ang creator natin, meaning to say, lahat ng kanto ng buhay natin, lahat ng biyahe natin sa buhay, alam ng Panginoon. Amen. Alam niya kung paano kanya papasayahin. Kaya pagka merong depression, merong stress, si Jesus ang kailangan mo. Hindi bote ng gin. Amen. Bakit? Si Jesus kasi yung may-ari ng manual ng buhay natin. Pag meron tayong problema, kanino tayo lalapit? Ghostbuster! Meron problema, tatawagin mo ba yung Ghostbuster? Hindi. Si Jesus ang lalapitan natin. Why? Kasi alam niya kung paano kanya gagamutin. Bakit? Siya kasi yung creator mo. Sabi ng Bible, He is the co-creator of God the Father Himself. Yung Father God, saka si Jesus, saka yung Holy Spirit, siya yung nag-create sa atin. Kaya alam niya kung saan tayo pipindutin. Meron tayong nararamdaman, meron tayong problema, alam niya kung saan niya tayo ididil. Amen. Kaya, pag namang problema tayo sa buhay, ang una nating hanapin ang Panginoon. Diba? Pag pinagchichismisan kayo, sino yung una niyong hinahanap? Yung kakampi niya, diba? Hindi naman kayo pupunta dun sa nagchismis sa inyo. Siyempre, hahanap ka ng kakampi. At yung kakampi mo na yon, yun yung mag-i-encourage sa'yo. Sige, laban lang kapatid. Sabi nila, duling ka, hindi naman totoo yun. Basit lang, sabi niya. Pulpo, konti lang. Huwag kang maniwala sa kanila, sabi niya. Hindi naman totoo yung sinasabi nila. Palakasin niya. Pero si Lord, no? Ang Panginoon, pag nilapitan mo siya, alam niya paano kanya i-deal. Bakit? Siya kasi yung lumikha sa'yo. Kami mga pastor, pag may problema lumalapit sa amin, minsan rin eh. Hindi rin namin alam paano i-deal. Ngayon, pipray kami, Lord, paano ba ito? Tulungan mo kami para ma-solve yung problema ng kapatid.
Ang Diyos, nagbibigay siya ng wisdom, nagbibigay siya ng way paano siya sasagutin. Diba? Diyan na may problema tayo, may utang tayo. Kanino tayo unang lalapit? Hahanapin natin si Mr. B. Kilala niyo ba si Mr. B? Hindi si Mr. Bean, ha? Mr. B, Bombay. No? Harap ka agad ng Bombay. Ba't di mo unang hanapin si Lord? Gumising ka may problema, bago ka pumangon, umupo ka sa tabi ng gilid ng kama mo, kung wala ka namang kama, umupo ka doon sa kinahihigan mo at manalangin sa Panginoon. Panginoon, ito yung problema, ito yung sitwasyon. Bigyan mo ako ng wisdom kung kanino ako lalapit at kung sino ilalapitan. Amen? Ang Diyos tumutugon. Si Ate Bekbek, si Ate Victoria, meron siyang testimony sa kanyang pag-aaral na medyo matugo yung kanyang journey sa kanyang pag-aaral. Tutuwa ako kasi yung mga huling araw ng pagkikita namin, ibig sabihin, ilan na kasi kami naging magkakilala. Yung mga nakarang araw pala, hindi huling araw, para ng mga tatapos. Yung mga nakarang araw. Ang ganda, kasi sabi niya, yung thesis niya ay mali ba? Pinalitan. Ano na, nasa dulo na ng panahon. Nasabit na ba? Madidelay na. Pag hindi niya na-submit yun, tama ba ako? Hindi ka gagraduate. Kanino siya lalapit? Sa kaibigan niyang Marites? Ngayon kasi nag-Bible study na kami rito, naisip niya siguro, try ko nga si Lord lapitan. Sumagot si Lord. Kahit nasa bingit na ng last 2 minutes, sumagot ang Panginoon. Perfect yung thesis. Nakagraduate si Ate Bekbek. Kaya meron tayong kainan ngayon. Ano nila? Trip nila. Kaya walang uuwi mamaya after ng service. Ano? And then, sabi niya, hindi ako sure kung financial yung binabanggit mo. Financial ba? Or na may mga taong tumulong sa kanya, kung sino yung hindi niya inaasahan, yun yung tumulong. Hindi ko alam kung financial or whatever. Ibig sabihin, ang Diyos, meron siyang instrumento para abutin kung ano yung problema mo. Amen. Hindi natutulog ang Diyos. Gising siya lagi. Actually, siya yung ating bantay. Lagi siyang 24/7 gising. Lagi siyang merong 911 na kapag ka tumawag ka, sasagot ang Diyos. Why? Kasi ang meaning ng buhay, gustong ituro ng Panginoon na ang buhay, siya ang buhay natin. Hindi lang siya biyaya, kundi siya mismo yung buhay natin. Amen? Diba ganyan tayo, pag na-inlove tayo, sa'yo lang umiikot yung mundo ko. Kasi na-inlove na inlove. Pag nag-away na, bahala ka sa buhay mo. Kanya-kanya tayo. Diba? Magkaangkas sa motor, pag nag-away yan, yung si babae doon sa dulo, si lalaki nakaroon sa manibela. Nag-away eh. Parang tiktok lang, ano? Pero pag in love na in love, eh? Ikaw ang liwanag ng buhay mo. Madilim man ang mundo, pero ikaw ang liwanag. Ganun ba? Parang meral ko, ano? Liwanag ng buhay. Sa'yo lang umiikot ang mundo. Kasweet naman. Wala ba si Kuya Jay? Si CJ dyan.
Teka. Gusto ko signal. Meron tayo eh. Okay, pero ang totoo nun, si Jesus yung buhay natin. Si Jesus yung mundo natin. At ang mundo natin umiinog dahil sa kanya. Dahil kay Jesus. Amen? Siya kasi yung owner ng manual ng buhay natin. Next slide ulit, Andy. Sandali lang po ito. God sent His gift. It is ours to reject or receive. Binanggit kanina ni Ate Ivy, what is light? Light is a grace from God. Alam niyo ba yung grace na yun, Baba Ate Ivy? For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Ibinigay ng Diyos yung utos kay Moses para maging gabay sana ng tao sa kanyang pagiging makasalanan ay magkaroon siya ng puwang makabalik sa Diyos. Pero nag-fail ko yung law, hindi kayang tuparin ng tao. That's why God sent His gift. Tinawag kanina ni Ate Ivy na grace. Why? Because Jesus is grace. Siya yung grace na bumabang mula sa langit. And Jesus came here on earth para i-offer sa iyo yung grace. I-offer sa iyo yung libreng biyaya ng Panginoon. Not religion. Nag-offer siya ng isang biyayang pag tinanggap mo ito, mararanasan mo ngayon at magkakaroon ng kulay yung buhay mo. Magiging makulay ang buhay mo. Hindi po sa amin, kung makakausap niyo po ng personal, makikilala niyo kami, makikita niyo kung anong buhay namin. Noon, nakala ko ang buhay noon, okay na pag tumuma ako eh. Pag uminom ako. Yun ang buhay ko. Pag nakamarihuana ako noon, nakala ko okay na. Wow, pare, heaven. Pero ano nyo makilala ko si Lord? At maramdaman ko yung presence of Lord. Tinapon ko lahat yun. Kasi sabi ko, mas masarap pala na lasing ka sa Panginoon kaysa sa bisyo. Now, nangarap ako ng buhay. Maganda. Kaya lang, napaaga ako magpastor kasi 18 years old noon. Simula ako mahal ng church. So, hindi ko naranasan yung buhay ng youth na malaya. Nagkaroon agad ng tawag dito. Task, responsibilities, obligasyon. Ngayon, alam ko bang sa pagpapastor, wala dito ng sweldo. Hindi ito katulad ng maraming religion kapag ministro ka, kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos. May pera ka. At titiyakin ko po sa inyo ng relihiyon ngayon ay pinagkakapirahan ng maraming nangangarap. Ginagamit itong business ng maraming nangangarap. Pero kami kaya namin ipagmalaki at kaya namin patutuhanan sa mundo. Kahit kanino ng paglilingkod namin sa Diyos, walang bayad. Walang sweldo. Pero mukha ba kaming mahirap? Sa tingin niya, sa Pastor Big, mahirap. Mukha ba akong mahirap? Mukha ba akong hindi makakabili ng cellphone? Hindi naman, siguro. Noong araw, nung una kami maglingkod, talagang yung grip ko, 3 butas. Minsan yung garter, pinagdudugtong na lang kasi naranasan namin yan. Pero hindi doon natapos yung buhay kasi ang Diyos, pag naglingkod ka sa Diyos, kaya kanyang pagpalain sa paraan na gusto niya. Huwag kang manghihingi. Huwag kang manlilimos. Ang Diyos natin, Diyos na mayaman. Creator of heaven and earth. Creator of the universe. King of kings. Lord of lords. Mas mayaman pa siya sa pinakamayamang hari dito sa mundo. Why? Kasi sa kanya ito.
Kaya hindi siya papayag na kapag ka ikaw ay naging anak niya, hindi siya papayag na ikaw mukha kong pulubi. Amen? Kaya balanse ang buhay. Kung nangangarap ka ng magandang buhay, mas gusto ng Diyos na ibigay sa iyo yung magandang buhay. Bakit? Kasi yun ang buhay na dala-dala niya galing sa langit. Punong-puno ng grace, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng truth, puno ng katotohanan. Kanino matatagpuan? Kay Jesus. Now, what is life? Ano ang buhay? Ang totoong buhay ay yung buhay na nakay Jesus. Kapag ka ang tao ay wala sa Panginoon at malayo sa Panginoon, once na namatay ang tao, diretso yan sa eternal damnation. Wala nang pagsisisi. Hindi ka na pwedeng magsisi. Hindi ka na pwedeng magbalik loob sa Panginoon sapagkat ando na yung hanggan. Kaya dito pa lang sa lupa, dito ka magdidesisyon. Whether you receive it or reject it. Sino yung grace? Si Jesus. Sino yung regalo? Si Jesus. Sino yung nag-offer ng totoong buhay? Si Jesus. Amen? Pag nakilala natin yung totoong Jesus, bibigyan ka niya ng tamang tao. Bibigyan ka niya ng tamang kapartner sa buhay. Amen? Kaya mapalad itong mga mag-boyfriend, mag-girlfriend na merong pagkakilala sa Panginoon. Kaya kayong i-deal ng Panginoon. Amen? Nakuha niyo po? So muli kong ulitin, what is light? Light is Jesus Himself.